Hello! Good afternoon! Good afternoon, everyone! Kumusta kayo? Ayan, magbabasa muna tayo ng mga comments. Hi! Hi, everybody! Good day! Hi, Johns! Stefania, Iken, Michelle, Maridel. Hi, sis Maridel! Aisha, Jemarie, magandang araw sa inyo. Hindi ko na nasundan yung mga pangalan, no? We're very happy na gawin itong ating free workshop for today. So it's gonna be our first free workshop. So meron ako nakikita na mga galing din sa ibang bansa, no. Hello from UAE. Hi Mariko. Kumusta dyan sa UAE? Hi sis LA. Ayan. So nandito din yung mga kasama natin na nandun sila sa Graceful Homeschooling Plus sa community natin doon. So, iyon yung community ng mga nag-enroll doon sa Papers to Profits course natin. So, nandito sila. So, sila din yung mga magpapatunay sa atin na nag-work talaga yung Papers to Profits at posible din talaga na kumita tayo habang nasa bahay. So, kumusta kayo? Hi! Hi, Vanessa! Hi, Ronelia! Hi, Emma! Hi, Florina! Hi, Aris! Ang ating free workshop for today ay about sa pagsiset up ng ating printing business at the comfort of our home. So, yun naman yung laging nakikita nyo sa mga linyahan natin, no, sa Graceful Homeschooling na posible ba na kumita tayo habang nasa bahay? So, iyan yung sasagutin natin maya-maya lang. So, magkakwento lang ako muna sa inyo. So, hindi na tayo magtatagal. Pero ikuwento ko lang muna sa inyo kung paano bang nag-start yung Graceful Homeschooling, tapos bakit ba nagkaroon ng Graceful Homeschooling Plus. So yan, magandang araw sa inyo. Welcome sa Graceful Homeschooling. So yung Graceful Homeschooling ay naka-create ito during the pandemic. If you've seen yung isa sa mga reels ko na nagpa-thank you ako sa 80,000 subscribers sa aking YouTube channel because doon talaga din nagsimula yung Graceful Homeschooling sa ating YouTube channel. Basically, ang gusto lang talaga namin ay mag-share ng aming homeschooling journey because nag-start nga ito noong pandemic. So parang lahat tayo naging accidental na mga homeschooling families because wala tayong option to send our kids to school. Kaya sa bahay sila nag-aaral, sa bahay sila, di ba, nagle-lesson, sa bahay sila gumagawa ng mga school works nila dahil sarado talaga yung mga eskwelahan. So, yung time na yon, nagkaroon lang kami ng desire na bakit hindi natin i-share yung ating homeschooling journey. At that time, parang nag-homeschool na kami. 2 years or 3 years na yata kami nag-homeschool. So sabi namin, sige, share natin para makatulong din tayo sa mga families na ngayon pa lang talaga mag-homeschool. So yun, doon nag-start yun. Tapos ang ginagawa ko lang, gumagawa ako ng mga lessons, video lessons ng mga bata. And then also gumagawa din ako ng mga learning materials ng mga bata. Until eventually, nung natapos na yung pandemic, naghahanap na ngayon yung mga nanay, mga homeschooling families na saan ko ba makita yung mga ginagawa mong materials? Pwede ba naming bilhin itong mga to? Paano ba kami maka-avail ng physical copy ng mga products na ginagawa mo? So, yun, doon nag-start yung Graceful Homeschooling na store naman sa Shopee. Yun na yung avenue na ginamit namin para makapag-ship kami ng mga products, mga learning materials ng mga bata. So, yun lang nagsimula talaga siya sa mga learning materials ng mga bata. And then, at that time, ang meron lang talaga ako noon ay isang gunting. So, wala na, parang hindi ko na natago yung lumang gunting ko. Sana pala tinago ko siya, no? Pero nag-start lang talaga ako sa isang gunting. Tapos, sa lumang printer namin, 5-year-old na printer. Kasi nga, nag-homeschool kami. So, ang ginawa ko noon, bumili talaga ako ng printer para lang din makabawas kami sa cost ng pagpapaprint outside. Kasi kinakailangan na namin din mag-print ng mga materials ng mga bata. At that time, parang dalawa yata yung homeschool ko noon. Yung aking panganay, tapos sa aking pangalawang anak. Ayan. Follower din sa YouTube here. Ayan, follower din sila sa Hi, Jean! Ayan. Si Jean Selden ay sa YouTube din nakita. Ayan. Thank you very much sa pagsuporta nyo mula noon hanggang ngayon. Ayan. So, doon nag-start tayo sa isang gunting at printer, lumang printer. Tapos, after noon, ay naisipan ko na gumawa ng learning material. I don't know kung nakita nyo na din yon or nakabili kayo na ang tawag doon ay Toddler Learning Pack. So, yung Toddler Learning Pack ay ito yung mga activities ng mga bata na
ng mga bata na from 1 to 3 years old. Kasi at that time, parang hirap na hirap kaming humanap ng mga materials para doon sa pangatlong anak naman namin na toddler na siya. So, kinakailangan kasi merong, at that age, yun kasi yung formative years na kinakailangan yung mga milestones or developmental milestones ng mga bata ay na-achieve nila at that time. So, naghahanap kami ng mga materials pero we couldn't find na mga materials na ganon. Kaya, naisip ko, gumawa ako ng materials na ang tawag ay Toddler Learning Pack. So, isang buong bugkos yun na puro activities ng mga para sa mga toddlers. So, doon nag-start. Tapos, ang ginawa ko noon, dahil wala ako talagang malaking kapital, kasi ang meron nga lang ako gunting tsaka yung lumang printer namin. So, ayan si Jean. So, halos lahat ng homeschool materials namin ay from Mommy Grace. Thank you, Jean! Ayan. Okay. So wala akong masyadong kapital noon dahil lang meron nga lang ako printer tsaka gunting. So, ang ginawa ko, nagpa-pre-order ako. So, sabi ko, sige, magpapa-pre-order ako. Since meron na kaming community doon sa Graceful Homeschooling, sabi ko, I'm sure meron naman ako kahit papano na mapapa-order sa mga nandun sa community. So, yun, magpa-pre-order ako ng Toddler Learning Pack hanggang sa merong bumili na 10, 15, ganyan. So, nakakatuwa lang kasi at that time sabi ko, wow, meron talagang naniniwala na sa atin. Kaya yung mga pre-order na yon, so kasi ang mangyari doon sa pre-order ay magbabayad na sila para lang din makagawa ko ng mga materials. Yon. So ang nangyari, yung pinambilian yung binayad sa akin nung mga buyers doon sa Toddler Learning Pack, binili namin ng isa pang printer. So yon, nakabili ako ng isang printer. Tapos nagpa-pre-order pa ulit ako na nagpa-pre-order hanggang sa dumami talaga yung bumili ng Toddler Learning Pack, hanggang sa nakabili pa ako ulit ng isa pang printer. So ngayon, 3 na yung printers namin dito sa bahay. And then, nagsimula yung mga pag-create ko ng mga learning materials na kagaya nito. I don't know, nakita nyo na to sa ating Graceful Homeschooling page. Pero ito yung tinatawag na Graceful Reading Program. Ayan. So, dito talaga, ito yung parang naging breakthrough product ko dahil meron akong nakapartner din na school. Tapos, nag-order sila ng hundreds talaga ng mga reading program natin. Yan. So, itong reading program, progressive ito. Progressive reading program, meaning to say, from hindi pa marunong magbasa, tapos hanggang sa makakabasa na sila ng CVC or yung mga 3-letter words, tapos makabasa sila ng mga high fluency na mga words like halimbawa, yung mga blocks, yung mga ganyan, grapes, yan. Tapos hanggang sa makakabasa na sila ng mga short sentences at short paragraphs. So yan, dyan nagsimula. Ito yung breakthrough product ko, yung Graceful Reading Program. So ang dami ding bumili nito, tapos bumili din yung mga halimbawa ang ginawa ko pa dito, nagbenta din ako ng digital product nitong mga ito. Pero yung digital product na yon ay for personal use lang. So hindi nila pwedeng ibenta yung digital copy nito. Pero yan, umabot yan sa New Zealand, umabot sa UK, umabot sa USA, umabot sa Australia. Yan, kaya ito yung naging breakthrough product ko talaga, itong reading program natin. So doon nagsimula yung Graceful Homeschooling. Now, nung na-establish na yung Graceful Homeschooling na learning store, we call it learning store kasi yung mga nandun nga ay mga learning materials para sa mga bata. So, nung na-establish na yan, God really put a desire in my heart na, okay, bakit hindi naman natin ngayon i-empower yung mga parents na sila nga yung nagre-raise ng mga leaders and learners nila at home. So, bakit hindi natin i-empower sila na mag-thrive sila both in educating their children at magkaroon din sila ng negosyo sa bahay. Kaya naman, yun, nagkaroon ng Graceful Homeschooling Plus. So, yung Graceful Homeschooling Plus ay ito yung para makatulong tayo sa mga stay-at-home moms at mga homeschooling moms na makapag-contribute din sila, makapag-set up sila ng printing business, tapos makatulong sila sa finances ng kanilang pamilya. Dahil ang hirap ng buhay after the pandemic, parang ang hirap bumawi, kahit hanggang ngayon parang ang hirap pa rin, ang mahal ng mga bilihin. So, kaya yan,
nagkaroon tayo ng Graceful Homeschooling Plus para ma-empower yung mga parents. Well, ngayon, hindi lang mga parents, hindi lang mga homeschooling at stay-at-home moms ang nasa community natin. So, meron din tayong mga OFWs na nandun sa community na Graceful Homeschooling Plus kasi ang desire naman nila ay parang after nilang magtrabaho bilang OFW, pag uwi nila ay meron talaga silang negosyo na gagawin para hindi din matigil yung yung income nila. Kaya yon, we're very happy na nakakatulong tayo hindi lang sa mga stay-at-home moms, hindi lang sa mga homeschooling moms, pero pati na rin sa mga OFWs, yung ating mga heroes, no, mga bayani natin ng mga OFWs. Ayan. Yan, si Jean, sabi niya, yes, wala pang CL nun. Oo, bawal pang magbenta ng digital copy, no? Pero ngayon, pwede na tayo magbenta ng mga digital copy. Mamaya, ay paano natin yon, hahapyawan natin. Ayan. So, nagbebenta rin po ba kayo ng digital copy niyan? Mamaya ay sasagutin natin yung mga questions. So, hold your questions kasi we'll have our Q&A portion. So, parang lang din, parang beauty pageant. May Q&A portion tayo or segment para sagutin natin yung inyong mga questions. So, hold your questions muna para hindi matabunan, dyan sa comment section yung mga questions nyo. Ayan, do you have an online course? So, meron tayong online course, ang tawag ay Papers to Profit. So, it's a comprehensive guide kung paano kayo magsa-set up ng printing business at home, tapos makakasama din kayo sa community, at mamaya babanggitin natin yan. Alright? So, ayan. Pero kung nandyan si Miss M, can you send the link ng ating website para makita din nila yung ating course. Ayan. Hi po! Watching from Oman. Ayan, di ba? Sinasabi natin kanina na meron na din talagang mga OFWs na nare-reach out tayo through our course na Papers to Profits. Alright, as we start so doon nagsimula. Di ba ang haba na ng kwento ko? Diyan nagsimula yung Graceful Homeschooling at yung Graceful Homeschooling Plus. Okay, for our workshop. Ayan. So ngayon, diretso na tayo sa workshop. It's because marami kong papakita sa inyo. Gusto ko sa inyong ipakita yung possibilities na bakit ba malawak or bakit ba nakikita natin na magandang negosyo yung printing business. Okay? So, ngayon, kung kayo ay meron kayong pen and paper, I encourage you na kunin nyo yung pen and paper nyo, tapos lista nyo lang kung ano yung mga gusto nyo na materials or mga products na ipapakita ko ngayon. Lista nyo lang ano ba yung mga gusto nyong i-explore. Okay? So, as we start, so importante na makita natin, ma-explore natin ano ba yung mga iba't ibang paper products na pwede nating i-explore. Alright. So, we'll start with the pinakamadaling gawin, which is actually hindi natin kailangan ng mga binding equipment, binding machines, ganyan. Ayan. So, hi, Jen, watching from UAE. Okay. So, ito, yung mga products na hindi naman natin kinakailangan ng mga binding machines. Mamaya din pala, by the way, huwag kayong mag-out kasi meron akong mga papakita sa inyo na mga products. I-demo ko kung paano siya ginagawa para makita nyo din paano nga ba ginagawa tong mga ganitong product. Yan. So, papakita natin yan pagkatapos natin ng ating workshop. Ayan, magpa-product demonstration naman tayo. So, unahin natin yung mga products na hindi naman siya ganun, hindi siya ganun kahirap gawin. For as long as meron kang mga templates, tapos meron ka lang glue. White glue nga lang. Kahit white glue ang meron ka, ay makakagawa ka ng paper product. At ito, yung mga notepads. Yan. So, marami tayong mga pwedeng gawin na mga notepads na kagaya nito. Ayan. Ito ay ginawa ko. This one ay grocery list naman ito. So, madali lang tong gawin yung mga notepads na to. Mamaya, magde-demo tayo kung paano ginagawa yung ating notepad. Ayan. Ayan. Ito ay free nyo makukuha. Mamaya ay ipopost or ilalagay ni Miss M sa comment section natin yung Google form para makuha nyo yung pinangako namin ng mga free templates. So, meron kayong makukuha. Kung naka-attend kayo ng ating free workshop ngayon, ay meron kayong makukuha na mga free templates na pwede nyong ibenta in digital format or pwede nyo ding ibenta in physical product. So, pwede na kayong magsimula at
sa pag-attend nyo pa lang noon ng ating free workshop, pwede na kayong magsimula ng inyong paper products. Ayan, itong isang ito ay makukuha nyo itong template na yan. Okay, so ito yung isang, yan, notepads. Marami tayong mga pwedeng gawin ng mga notepads, study notepads, or ito yung study and slay. So this one ay para sa mga students na nag-aaral. At alam nyo ba, sa notepads pa lang, ang dami na natin pwedeng gawin kasi pwedeng pang estudyante, pang nanay, mga pang young professionals, mga work from home, mga tatay, pwede lahat, professionals, teachers, pwede natin gawa ng mga notepads. Kahit yung mga maliliit na bata, pwede natin gawin ng notepad. So yan, ito pa yung isang example ng notepad natin. And then, itong mga ito. Yan. So, madami tayong pwedeng gawin ng mga notepads. Now, pwede din tayong gumawa ng mga tracing pad para sa mga bata. So, ayan. Like for example, ito yan. Ayan o. Tinitrace nila yung mga letters dyan. Tapos, meron silang babasahin. Ito ay read it, copy it, and then draw it. So, i-draw naman nila and then pagpipray nila yung scripture na nandito sa ating tracing pad. So, this one ay available ito doon sa mga students natin na nandun sa Papers to Profits kasi nakuha nila ng libre itong template na to. So, pwede nilang i-print na, tapos pwede nilang ibenta. Ayan. So, ito yung everyday o loving Jesus everyday na ating tracing pad. So, pwede din tayong gumawa ng mga tracing pads. Pwede din tayong gumawa ng mga coloring materials, yung mga kinukulayan ng mga bata. Tapos, pwede din siyang nakaganto lang, nakaglue lang. So, ang kailangan lang natin dito ay white glue. So, ako hindi na nga ako gumagamit ng special glue na pang pang notepads. White glue lang, all-purpose white glue lang ang ginagamit ko. Okay na yung mga ginagawa kong notepads dito sa Graceful Homeschooling. So, yan. Mamaya, ide-demo ko sa inyo kung paano gumawa ng notepad. So, intayin nyo lang yan. Huwag kayong aalis. Huwag kayong mawawala. Kasi, ilalagay din natin yung Google Form para makuha nyo yung mga templates natin mamaya. So, yan. Notepads. Tapos, meron akong papakita sa inyo na para medyo maging mas premium yung ating mga notepads ay pwede nyo siyang gawin na ganito. Ayan. So, meron kayong, ito ay hardbound, matigas ito. Yan. Tapos, pag binuklat natin siya, ay ganito ang itsura niya. Nakabaliktad pala. Ayan. So, ganito ang itsura niya. So, this one ay grocery list, tapos meal plan. So, ang gagawin lang, i-detach mo lang yung grocery list, tapos ito na yung bibit-bitin mo sa grocery store. Ayan. So, pwede natin gawin na yung mga notepads natin ay lagay natin sa ganito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ito. Ito ay hindi nyo kailangan ng binding machine, hindi nyo kailangan ng laminating machine. Ang kailangan nyo lang dito ay chipboard. Mamaya, makikita nyo kung paano natin siya gawin. So, ito yung isa. Tapos, ito naman din yung isa. So, ang ginawa ko naman dito ay nilagyan ko siya ng elastic band para lang din mas syala, di ba, yung ating notepad. So, para mas may edge siyang ibenta, nilagay ko siya sa hardbound na nalalagyan niya. Ayan. Tapos, nilagyan ko din siya ng elastic band para mas sturdy siya. So, madali siyang actually ilagay sa bag. So, hindi siya kagaya nito na bumubuka-buka, nag-open-open. Pero ito, very sturdy. Pwede mo naglagyan ng pera mo, pwede mo naglagyan ng mga cards. Ayan. So, pwede natin gawin ito sa ating mga notepads. Mamaya, pakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So, yan yung isa sa mga products na pwede nyong i-explore. Kagaya ng sabi ko kanina, napakadami nating mga notepads na pwedeng gawin. So, pwedeng, halimbawa, planner. Pwede din yung planner natin na hindi siya nasan ba yung aking planner? Ayan pala, nakapatong pala kayo sa planner ko. So, yung planner ay pwede siyang hindi naman naka-staple. Pwede din siyang naka-padding glue lang. Kaya, pwede na tayong magsimula ng paper business kung wala pa tayong mga binding equipment, ream cutter. So, pwede na tayong magsimula.
Yan. Okay. Another project na pwede nyong i-explore ay itong mga ito. So, yung mga notebooks, alam nyo na nung pasukan, yung mga na doon sa Papers to Profits, grabe, talagang hindi din sila makahinga sa mga orders nila ng mga notebooks. Ayan. So, ito yung mga notebooks na meron tayo. Ayan. So, itong mga to ay, meron akong nilagay din na free template doon sa Google Drive na marireceive nyo mamaya pagka nag-sign up kayo doon sa ating form. Huwag kayong mag-alala, libre lang yun, yung mga templates na yon. Tapos, pwede nyo na din siyang ibenta right away. Stapler lang na kagaya nito, long arm stapler ang tawag dito, ay pwede na kayong makagawa ng notebooks na kagaya nito. Ayan, yung mga notebooks na kagaya nito. And then, pwede din naman, ayan, so itong mga notebooks, pwede din naman yung kagaya pinakita ko kanina na stapled planner. So, pwede na kayong gumawa ng mga stapled planners na kagaya nito. Ayan, just having this long arm stapler. Ayan. Tapos, pwede din naman na halimbawa, hindi naman yung ang market nyo ay mga bata dahil yung mga bata ang kinakailangan nilang mga notebooks, di ba? Yung meron silang mga lines na kagaya niyan. Ayan. So, pwede naman na magbenta din tayo ng mga notebooks. Like for example, lined notebooks, dotted notebooks, tapos pwede din naman na yung mga grid or kaya ay pwede din ng blank notebook. Ayan. So, wala kang ilalagay na kahit ano, wala kang ipiprint dyan na kahit ano. Ang meron ka lang dito ay yung template mo ng cover. Tapos, blank paper na, blank bond paper na ang nandito sa loob nito. Pwede mo nang ibenta itong mga to. So, ayan, yung isang example natin. And then, another one ay ito. And then, another one ay ito. So, ito ay mga blank. Wala tong laman sa loob, walang print sa loob. Blank lang na notebook. Kasi meron din talagang market na ang gusto lang nila ay mga blank notebooks. So ako, mas gusto ko yung mga blank notebooks kasi ang dali lang yung sulatan. Tapos parang hindi ako nalilimitahan doon sa mga linya-linya. Ayan. So, ayan yung pwede nating i-explore na isa ding item or isang product, paper product. Another paper product na pwede nating i-explore ay itong mga ito. So, meron nga ako yung mga planners. So, meron doon sa Graceful Homeschooling Plus ay meron akong nirelease na commercial license. So, explain ko sa inyo briefly ano ba yung commercial license. So, yung commercial license ay ito yung mga ready-made na mga templates na ang bibilhin nyo ay yung license to sell. So, meron ng mga ready-made na templates. Like, for example, ito. Ayan. So, example, ito yon. Tapos, ang bibilhin nyo lang ay yung rights to resell para makapag-print na kayo or makapagbenta kayo in digital format. So, yun yung commercial license na tinatawag. So, ito. Like, for example, yan. Stapled planner, pwede yung stapled planner. Itong planner na to ay work from home planner siya. So, para sa mga nag-work from home, no? Ayan. So, specifically made for them dahil meron dyang mga priorities, calls, and meetings. Ayan. So, ito yung ginawa ko na stapled na planner. Pero meron akong version nito na naka-wire naman siya. Ito siya. Yan. So, ganun din. Same lang din yung content sa loob. Pero, mas malaki siya. Tapos, naka-wire. Ito. Pwede din naman siyang naka-spring, no? Lalagyan natin siya ng spring. Ayan. So, ito yung itsura niyan. Ito yung stapled. Ito naman yung naka-wire natin. So, pwedeng yan yung explore natin, di ba? Parang sa isang template lang, ang dami na nating pwedeng gawin. Pwede pa natin itong gawin din na notepad din. Yan. So, ito yung planner. So, meron tayong work from home. Talking to God in the kitchen sink. Ito naman ay para sa mga mommies, no, na kailangan i-organize kung ano yung mga gagawin dahil ang dami nating nangyayari, di ba, ang daming ganap na nangyayari sa buhay ng mga nanay, kaya kinakailangan natin na ma-organize yung ating yung ating mga buhay at yung mga ginagawa natin sa bahay. So, yan, and then plan with me also, work from home. Okay, so meron din tayo ditong journal. So ito naman ay self-love na journal. So staple din ito. Pwede din natin siyang gawin na ganito siya. Ayan. Para mas premium yung dating pag naka-wire kasi yung ating project o yung ating product. So, eto.
Ayan. So, ito naman ay self-love journal. So, meron tong mga question prompts na sasagutin ng mga buyers natin. Tapos, meron din siyang devotional dito and then affirmation. Ayan. So, ito yung mga pwede nating i-explore na mga products na naka-staple. So, ang kailangan lang nga natin dito ay staple or long arm staple. Kaya, yon yung makaka-create na tayo ng mga products or stapled products. Okay, another thing na pwede nating i-explore ay itong mga to, yung mga wall charts. So, yung mga wall charts, hindi mo din kinakailangan dito ng binding machine or laminating machine. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano nag-a-apply ng Phototap. Yung parang pagka tinouch nyo yung isang product, parang paano kaya ito ginagawa? Mamaya, makikita nyo kasi ma-amaze din kayo na, okay, ganun pala yun. So, papakita ko yan sa ating product demo. So, pwede din kayong magbenta ng mga wall charts kagaya nito. Ayan. So, itong mga to ay free din ito dun sa mga nag-enroll sa Papers to Profits. Diba? Sobrang dami namin pinapamigay sa Graceful Homeschooling Plus na nakapagsimula na talaga yung mga students na magnegosyo sila habang nasa bahay. Ayan. So, pwede to. Ang kailangan lang natin dito ay yung mga templates, no? Kagaya ng mga ito. Ayan. Tapos, meron tayong i-apply dito sa photo paper natin. And then, pwede natin gamitin lang ang handheld na corner rounder. So, dito ako nagsimula. So, kanina, di ba, kinukwento ko sa inyo yung toddler learning pack. Dito talaga ako nagsimula. Ayan, no, sira-sira na nga siya. Kasi nga, dito lang talaga ako, ito lang yung ginamit ko noon sa napakadaming mga flashcards na ginawa ko. Ayan. So, kaya, talagang namaga yung mga daliri ko kaka-punch na ganyan. Pero yan, after no, nag-evolve na yung aking puncher ko. Nakita niyo yung post ko ng evolution ng punchers, no? Ayan, so nag-evolve na. Tapos ngayon, meron na akong heavy duty na puncher. Na yun ang ginagamit ko dito sa Graceful Homeschooling. So pwede yan, nating i-explore yung mga flashcards na mga bata. Yung mga bata ay napakalaking market ng mga bata. It's because yun nga, habang may bata, merong nag-aaral. Kaya meron tayong mga pwedeng gawing mga products para sa mga bata. At tapos, di ba, yung mga parents din, basta pag para sa mga anak, bibilihin talaga nila yan. Kaya, ayan. Okay, so wall charts, pwede din naman yung mga flashcards. So, yan. Meron din pala ako dito. Ito naman ay mga board games. Yan, hardbound itong mga to. Tapos, mga board game siya, kagaya niyan. Para at least na nag-e-enjoy yung mga bata, tapos nag-e-enjoy na sila, tapos natututo pa sila. So, yun yung parang gusto namin sa Graceful Homeschooling. Fun talaga para sa mga bata yung learning. Kaya gumagawa kami ng mga learning activities na kagaya nito. Ayan. Tinuturo ko sa Papers to Profits kung paano siya ginagawa. Ma-amaze kayo na, okay, ganito pala ginagawa yung mga binibili natin sa mall na mga learning materials. So, kala lang natin, ang hirap gawin, ang hirap niyang ipagawa dahil kailangan pa natin ng printing press, but hindi na kailangan. Kasi sa bahay lang ay kayang-kaya na natin gawin yung mga ganitong mga learning material. So, yan yung isang pwede nating explore pa na paper products na pwede nating gawin habang nasa bahay. Okay, another one ay this one. Ayan. So, yung mga activity books na mga bata. So, sa mga bata ulit, kasi nga, malaking market yung mga bata. Ayan. So, pwede tayong gumawa ng mga activity books. Dito sa Graceful Homeschooling, napakadami na naming mga activity books na ginawa. It's because, gumagawa ako ng mga learning materials sa mga anak ko. Tapos, sinishare ko naman ito sa ating community. Kaya, ayun. So, marami na tayong mga nagawang mga activity books. So, like for example, ito, ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob niya. So, mga activities ito para sa mga bata, para matuto silang magbasa. Pero iba't ibang klaseng activities, except pala for this one, alphabet intervention. Kasi yung mga hindi pa marunong magbasa, kailangan ng repetition and mastery. Kaya ulit-ulit talaga yung mga activities na kailangan nila. So, eto ngayon, yung CVC naman na intervention, ay iba't iba tong mga activities. Kung makikita nyo dyan, iba-ibang activities na sobrang fun para sa mga bata. So, pwede kayong gumawa ng mga ganitong activities.
Kung mahilig din kayo, no, kung educators kayo, mga teachers, ayan, calling out all educators. Pwede tayong gumawa ng mga learning materials, learning activities, and then pwede na natin siyang gawin na nasa bahay tayo. And at the same time, kumagita tayo ng extra. Ayan. So, ito yung mga pwede nating i-explore na mga activities. Marami pa akong mga nandito ang mga activity books na hindi ko na yata mapapakita sa inyo dahil kukulangin tayo sa oras pag pinakita ko sa inyo lahat ng mga learning materials na nakita natin. Okay, so yan. Ito, pwede tayong gumawa niyan. Tapos, yung mga projects naman na kinakailangan na natin ng mga equipment. So, yung mga projects na to ay kailangan na natin ng binding machines, ng paper cutter, yung at least medyo heavy duty na paper cutter. Pwede na nating gawin yung mga projects na kagaya nito. Ito yung mga kagaya ng mga nakikita natin sa mall na, alam niyo yung dati ako nagwa-wonder na paano kaya nila ginawa to? Paano kaya ginagawa yung mga journals, yung mga planners, no, sa mga malls? Tapos, when I discovered na pwede pala siyang gawin sa bahay, tapos pwede ko din siyang pagkakitaan, ayan, so pwede na rin pala. So, tinuturo ko din kung paano ito gawin dyan sa Papers to Profits. Ayan. So, ito ay SOAK. It's a devotional journal. Ayan. Ito yung itsura niyan sa loob. So, pag nilay flat natin siya. Tapos, ito ay naka-loop wire. So, wire ito, naka-wire yan na binding technique. Ang ginamit namin dito ay wired binding technique. Tapos, makikita nyo dyan na meron kang corner protector para at least hindi sharp yung kanyang mga edges dito. Ayan. So, pwede din natin yang gawin. Marami-rami din ako. Makikita nyo dyan sa ating display dito yung aking mga ginawa na mga devotional journals, planners. So, meron ako ng mga planners din na ginawa na naka-hardbound siya. Ayan. So, hardbound. Tapos, pwede din naman yung softbound, kagaya nito. So, pwede din siyang softbound. Ito siya. So, yung softbound naman ay instead na hard yung ating covers, ayan, ay pwede din siya na hard, ay soft-bind, so, or soft-bound. So, ano pa din to, waterproof, spill-proof, tapos scratch-proof, dahil meron nga tayong in-apply dito sa ating photo paper para hindi siya ma-scratch, hindi siya mag-fade. Ayan. So, pwede siyang hardbound. Tapos, di rin ito nasisira unless, syempre, sharp or kaya gugupitin natin siya. Pero ito yung itsura niyan pag softbound naman. Syempre, pag hardbound, mas sturdy siya, no? Mas sturdy talaga siya. Ayan. So, ito yung pwede natin gawin din, softbound. Now, alam nyo ba na pwede din natin gawin yung mga books na kagaya ng mga nabibili na natin, yung mga pinapublish. So, I've actually authored itong Raising Brave Arrows, a guide to homeschooling in the Philippines. So, kasi maraming mga homeschooling books out there, pero hindi siya naka-contextualize dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kaya, sabi ko, gagawa ako ng book na nandito na lahat. It's a comprehensive guide din kung paano tayo mag-start mag-homeschool, ano mga kailangan natin, ano yung mga requirements ng DepEd para tayo ay makapag-homeschool sa Philippines. Ayan, gumawa na ako ng book. Tapos, dito na natin yan pinublish sa Graceful Homeschooling. Tapos, Graceful Publications. And then, inano na din natin to, pinaka-copyright na din natin itong book na to. Tapos, dito natin din siya pinublish, ginawa. So, ito, ayan, book na talaga yan. Kasi, pag in-open mo siya, so, iisipin mo na, okay, hindi ba ito pinublish sa publisher or hindi ba ito pina-imprenta sa printing press? The answer is no. Sa bahay lang natin to ginawa or sa bahay lang natin to produce or pinublish. Ayan. So, ito din isa pang ginawa ko or in-author ko na book. Ito naman ay life-giving content. Ang tawag dito, ang title nito. So, ito naman ay para sa mga aspiring na content creator. Kagaya ko kasi I've been creating content for the last 4 years. So, lahat ng mga experience ko naman, being a content creator, dito ko binuhos lahat sa life-giving content. Paano ba yung struggles, challenges na nangyari sa akin? So, share ko yung mga experiences ko bilang isang content creator dito sa book na to na life-giving content. Tapos, paano mag-create ng mga content
na life-giving siya, na inspiring siya, encouraging sa mga tao. So makikita niyo yan sa mga posts ko sa Graceful Homeschooling that hindi ako nagpo-post ng mga basta posting lang, pero I make sure na life-giving pa din yung mga content natin sa Graceful Homeschooling. Kaya ang entitled nitong book na to ay life-giving content. Pero di ba? So dito na rin natin yan pinublish sa Graceful Homeschooling. So hindi na layo nagpa-imprenta dahil nga pag nagpa-imprenta ka sa labas, ang mahal. Tapos ang dami pa nilang requirements, like for example, ang minimum quantity na kailangan natin ipaprint ay 500 pieces or 500 copies. Imagine that, 'di ba? So, pero dito pag ginawa mo lang siya sa bahay, ay makapag-produce ka kung ilan yung gusto mong quantity. Ayan. So, pero kinakailangan na 'to ng thermal binding machine. Okay, so kinakailangan na natin yan. Ibang binding technique na ang ginagawa dito kapag perfect binding ang tawag dito. So, yan yung pwede nating i-explore na mga products na pwede nating gawin kahit tayo ay nasa bahay. Alright, so yan, at marami pang iba, educational flashcards, alam nyo yung mga activities ng mga bata, ang dami-dami. Imagine nyo, yung mga subjects nila, pwede nating gawa ng mga activities, ng mga worksheets, pwedeng mga loose worksheets. Tapos, imagine nyo, ang daming mga grades, diba? Grade levels, pwedeng gawin natin yon. Tapos, math, science, Filipino, lalo na yung Filipino. Kung kayo ay mga Filipino teachers, we're calling out to you na gumawa po tayo ng mga learning materials sa subject na Filipino kasi ito yung kailangan ng mga bata sa ngayon. Ayan, para naman maging engaging para sa mga bata yung Filipino subject. So, tapos we're not talking pa. So ito pa lang yung mga pinakita ko sa inyo. We're not talking about the events industry, which is another industriya na napakadami ding paper needs. So like for example, invitations, yung mga menu cards kapag kinakasal or may birthday, tapos yung mga name tents, name plates ng mga ninong-ninang, yung mga paper products na kinakailangan. Halimbawa, sa baby shower pa lang, meron na din diyang mga ginagamit na mga paper products. Tapos, hindi pa natin pinag-uusapan yung mga gable box na kagaya nito. I've created this one. So, ayan, gable box na kagaya nito. Hindi pa natin yan na-explore. Yan, meron ako nilagay dito na ganyan. Ayan, so hindi pa natin yan sinasabi. Ang mga paper products pa lang na journal, notebooks, planners, mga activity books, learning materials pa lang na mga bata. We're not exploring yet yung iba pang mga industriya like the party industry or the events industry. Napakalawak ng pwede nating i-explore pagdating sa pag-create ng mga paper products. Ayan. Okay, for our workshop. So, we will take a break for pang 2 minutes lang. Pero, well, actually, hindi naman siya break kasi we just wanted to know kung kumusta kayo. Okay, so let's take 2 minutes lang to think about your product. So, mag-isip lang kayo, ano ba yung product na gusto nyong i-explore? And then, kindly, share nyo naman yan sa ating comment section. So, pwede ba kayong mag-share sa comment section, ano ba yung mga products na gusto nyong i-explore. So, lagay nyo, for example, ang gusto nyo ay notebooks. So, lagay nyo lang yan sa comment section. And we'll see. Sige, tingnan natin. Share nyo naman sa ating comment section kung ano yung mga products na gusto nyong i-explore. Ako, next year pala, which is next month na. Grabe, ang bilis ng panahon. Next month or next year, ang explore natin ay yung events industry naman. So, we'll explore mga paper products na pwedeng gawin kapag merong mga events. Ayan. So, educational worksheets, si Seya, si Marites naman ay book. Ayan. Tapos, si Jing ay comic strip compilation. Wow, that's a nice devotional journal naman for Belle. Tapos, hardbound notepad for Carissa. And then, si Sharon naman ay stickers. Si Quincy ay notebooks. Si Marie Chris ay journal notebook. Si Cheryl ay invitations. And then, si Evangeline ay notebook, recipe book, si Zenaida. Alam mo, may Zenaida, meron kaming recipe book na create. Ayan. So, ito yung Fit for Life na recipe book.
recipe planner siya actually. So, yan, nakalagay dyan yung mga name ng dish, difficulty level, review, category, prep time. So, ayan. Maganda din yan, yung recipe book. Si Venus ay notebooks, si Jane ay worksheets about English subjects as I teach foreign students. Wow! Ayan, maganda yan. Okay, si Razel naman ay notebook, si Joji ay notebooks, si Apple ay planner, si Seya educational worksheets, si Mylen ay notebooks. Ayan, what to know how to create notebooks, hardbound notebooks, materials needed as well. Okay, we will proceed now to the second part of the workshop, which is itong product demo. So magde-demo tayo ngayon kung paano ginagawa yung mga materials or yung ibang mga materials no na ginawa or pinakita ko sa inyo kanina. Okay, so we'll start with the notepad. So yung notepad ay ito yung isa sa pinakamadaling gawin na product. Ang kailangan lang natin, kagaya ni sinabi ko sa inyo, ay glue lang, ay kayang-kaya na natin siyang gawin. Okay, so we'll start here. So, ang kailangan natin ay itong ating template. So, meron ako ditong template na kagaya nito. Yan. Ito yung makukuha nyo as you enroll sa ating Papers to Profits. Ayan. Kinakailangan natin dito ay yung templates natin. Tapos, maglalagay tayo ng backing cover. So, yung backing cover ay any cardstock na pwede nyong gamitin basta mas matigas siya sa bond paper. Now, saan ako nagpiprint? Anong ginagamit kong bond paper? Or paper para mag-print ng mga notepads? Ang ginagamit ko na paper ay itong Paper One. So, ito yung brand na trusted ko na. Ayan. So, Paper One. And then, ang ginagamit ko ay 80 GSM. Okay. So, 80 GSM. Tapos, ayan, ito yung dito. Doon ako nagpiprint ng aking mga templates. So, yan. Yung backing cover natin ay medyo matigas siya sa bond paper. So, ito ang ginamit ko dito ay calling card na cardstock na 250 GSM. Okay. Yan. Tapos, ang ginagawa ko dito, kailangan mo kasi na sobrang flat na flat ito. Pag na-apply ka ng padding glue, ay hindi siya magkakalas-kalas. Okay? So, if-flatten lang natin itong ating notepad and then gumagamit ako ng chipboard para lang pag clinip ko siya mamaya ay hindi magma-mark yung clip natin kasi masyadong matigas yung ating masyadong masikip yung ating clip kaya wait lang ha. Masyadong matigas yung ating clip kaya or masikip kaya magma-mark siya kapag nilagay natin. So, gumagamit ako ng clamp na kagaya nito, makakakita kayo nito sa mga hardware. Huwag kayong mag-alala. Makikita nyo dito sa mga hardware at pwede din sa mga e-commerce app natin. Meron din kayong mabibili nito. Ang tawag dito ay clamps. Tapos, basta sa hardware section siya nakikita. Okay, so kinakailangan natin na flat. Sobrang flat siya. Tapos, ganyan ang ginagawa ko. Nilalagyan ko lang siya ng chipboard magkabilang side para pag nag-apply ako or kinabit ko tong ating clamp ay hindi siya magma-mark sa ating notepad. Yan. So, ganyan lang gagawin natin. Magkabilang dulo. Pero, pwede din kayong gumamit ng, papakita ko sa inyo. Yung isa ko pang ginagamit. Ayan. So, ganito ang magiging itsura niyan. Tapos, ito ngayon yung a-applyan natin ng glue. Pero, pwede din kayong gumamit ng paper clip na kagaya nito. So, ito naman, instead na ito yung gagamitin nyo, ito yung ipang-clip nyo dito sa gilid ng sa ating notepad. So, gaganyan nyo lang siya. Ayan. Okay? So, kahit kala kayong clamps, basta meron kayong paper clips, G na yan. Okay? So, ang gagawin natin ay itong ating all-purpose white glue. So, meron tayong tinatawag na padding glue. So, yung padding glue ay para siya talaga dito. Pero I think parehas lang siya ng function. Hindi ko naman nakita yung difference na mas madikit yung padding glue kaysa sa all-purpose glue. Yan. So, pwede tayo. Kung meron kayong white glue, pwede nyo din gamitin yung white glue. So, mag-apply lang tayo ng ating white glue. Ubus na nga yung white glue ko, pero meron ako dyang extra.
Ayan, mag-a-apply lang tayo. So now, ang secret sa pag-a-apply ng padding glue or white glue sa ating notepad ay sobrang manipis lang muna at first. So parang magpapahid ka lang ng glue. Ayan. So papahid mo lang siya diyan. Tapos manipis na manipis lang para hindi maglulukot-lukot kasi naglulukot-lukot yung mga yung mga papel kapag sobrang makapal yung glue na in-apply natin or nilagay natin. Tapos, make sure lang na naka-cover natin lahat. So, pwedeng tingnan-tignan mo, press-press mo lang siya para at least ay ma-make sure natin na na-cover natin yung buong notepad, yung lahat ng mga pages ng ating notepads. Kasi kung hindi, ay magkakalas-kalas siya, malalagas-lagas. So, pwede nyo din naman na linisin yung gilid. Tapos, pwede nyo, para ma-make sure nyo na ma-apply nyo lahat, ayan, pwede nyo na rin siyang ganunin ng inyong daliri. Okay? Ayan, ganyan lang kadali gumawa ng notepad. So, kanina meron na akong nagawang notepad. Ayan. So, let nyo lang siya, isit-in nyo lang siya dyan ng mga 3 to 5 minutes. Tapos, saka nyo siya balikan. Tapos, applyan nyo ulit siya ng padding glue. Okay. So, meron na akong ginawa kanina. Ayan. Pero ito, ang gagawin natin dito ay instead na notepad na hubad, okay, ay ganito ang gagawin natin. Pero wala akong elastic na gagamitan dito. So, yan. Gagawa tayo niyan para pwedeng ito na yung pagsimulan nyo ng negosyo. Okay, so ang kailangan lang natin ay syempre yung ating mga templates. So, meron akong template dito. Meron akong ginagamit na ang tawag ay Phototab. Ayan. This one I called laminating film. So, malalaminate yung inyong project by just using this one. Tapos, hindi kailangan ng laminating machine dahil pwede nyo nang i-apply gamit ang scraper. So, ganito ang itsura niyan. Tapos, hindi siya actually matigas. So, ito yung pang soft bound natin. Yan. Hindi siya yung matigas na parang yung sa mga flashcards ng mga bata. Yan. So, ang ginagawa lang dito ay nakaganito yan. Ayan. So, tatanggalin nyo lang yan. Ito yung adhesive niya. Ayan. Tapos, ang ginagawa kong technique dito ay gumagawa lang ako or pino-fold ko lang siya ng maliit. So, hindi ko muna tinatanggal kasi pag tinanggal mo siya, grabe, sobrang ang hirap niyang i-apply doon sa ating template. By the way, ito ay print ko sa ating glossy na sticker paper. Ito naman ang gamit ko na sticker paper. Ayan. So, itong QWAF na glossy sticker paper, so yan yung ginagamit ko para sa mga projects na ginagamitan ko ng hardbound. Okay? Yan. So, i-apply natin yung Phototab dito. Ang ginagawa ko lang ay meron lang manipis sa taas. Parang susobra lang ng konti. Pero alam nyo ba na akala lang natin ang daling gawin or ang daling mag-apply ng Phototab? Mahirap mag-apply ng Phototab kasi pag hindi talaga naka-flat yung project natin, ay masisira or magkakaroon siya ng lukot or kaya bubbles, ganyan. Okay, kaya talagang practice makes perfect sa pag-a-apply ng Phototab. Ayan, so nakagawa tayo nito ng ating template. And then, ang gagawin natin dyan ay ililay flat lang natin. Tapos, meron ako dito actually na mga ganito, chipboard. So, itong chipboard ay mas malaki to ng konti dito sa ating notepad. Kasi, para ito yung pagkakabitan natin. Pero maliit na manipis lang. Ayan o, ganyan lang kalaki siya halos. So, ito ngayon yung ilalagay natin dito sa ating cover. Okay, so ang technique na ginagawa ko ay nilalay ko muna siya dito para lang makita ko yung spacing na gagawin ko para sa aking hard na refillable na notepad or hardbound na notepad. Nakikita nyo ba? Ayan, so lalagay ko lang siya dyan para makita ko lang yung spacing kung sakto siya. Okay, there. Ayan. So, tapos, ang ginagawa ko dito
ay fino-fold ko lang siya sa magkabilang dulo para alam ko lang, meron akong reference kung saan ko siya ilalagay. Okay, so kahit isang side lang, tapos iyon na yung pinaka-reference point natin. Yan. So, sticker paper. Dahil sticker paper siya, ay mag-i-stick siya. So, kailangan mo lang ulit mag-fold ng maliit. And then, ngayon natin ikakabit itong chipboard natin. So, doon sa reference na ginawa natin, doon sa pinakatupi na ginawa natin kanina. Ayan. So, importante na ito ay matama natin kasi pag hindi, ay hindi na matatama yung buong project natin. So, hihilahin lang natin ito ng mabilis. Tapos, ikakabit natin yung nasa gitna. So, I'm just using itong ating guide, book cover guide ang tawag dito. Para lang din alam natin na kung saan yung saan natin ididikit ito. Ayan. Tapos, on the other side ulit. And then, ididikit naman natin yung isang side na to. Ayan. So, hilahin na natin to. Ang ginagawa ko dito, pwede mo actually siyang ilagay itong bookmark. Ayan, para mas makita nyo. Book guide dito. Ayan, kung makikita nyo may triangle dyan, i-shoot nyo lang dyan sa pinaka-triangle din ng papel natin. Tapos, ito ngayon i-cut nyo. But, what I usually do, ay kukuha lang ako ulit ng gunting, and then gugupitin ko lang siya. Mas naitatago ko kasi yung chipboard pag ginugupit ko siya ng pagganito. Ayan. So, gugupit lang ako ng paganyan dyan. Sa lahat ng sides. Para lang, may tatago talaga natin ng mabuti yung chipboard. Yan. So, cut lang natin. Sandali, mabilis. Itong mga gilid-gilid. There. Tapos, ang gagawin natin dito ay i-fold lang natin itong mga nasa gilid. Ayan. Tapos, gamit lang ako nito para i-flatten out lang. And then, on the other side, ganun din. Yan na din natin siya para i-flatten out lang din natin. Ididikit and then flatten out. And then, the other side also. Other side. Andyan pa kayo? Okay. Mag-ingay. Medyo parang naririnig ko kayo, no? Okay. Ayan. Okay. Makikita nyo, nagawa na yung ating cover. Diba? Ang ganda! Cute! Pero, alam niyo ba na hindi pa ito tapos? Kasi, pag binuksan natin siya, hindi siya masyadong maganda or kaaya-ayang tingnan. Okay? So, kaya, ang ginagawa natin dito talaga ay kuha ka pa ulit ng isa pang sticker paper. So, pwede din naman na kahit na yung mga textured na papel or kaya ay yung mga may print na mga sticker paper para meron din design. Pero kasi, ano na to yung ididikitan din natin ng ating notepads. Kaya, kahit wala ng design ito. Okay, so gagawin lang natin, ay itatrace lang natin itong ating cover para lang din, ayan, trace lang natin siya, tapos gugupitin natin mamaya-maya para ma-cover natin yung ating chipboard. Ayan. So, pwede kayong gumamit ng kahit na anong papel. Basta, i-stick natin yan dito sa loob ng ating project. Okay, so gumuhit na ako. Ang ginagawa ko ngayon dito ay kinakat ko siya ng mas maliit doon sa guhit ko. Kasi, para lang din hindi siya nakalabas dito sa ating cover. So, papakita ko sa inyo mamaya-maya. Ayan, so, nakita nyo yung linya, mas maliit ng konti yung inano ko.
kinat ko. So, cut lang natin sandali. Ayan. Okay. So, yung ito ay free templates ito na makukuha nyo mamaya-maya. Ipopost ni Miss M yung ating Google form para ma-receive nyo yung format. Because we really have to get your email address para ma-send namin yung mga free templates. Ayan. Okay? So, check natin kung sakto siya dito. Kung mas malaki pa yung ating sticker paper, pwede pa natin siyang i-adjust. Ika-cut pa natin siya ulit. Pwede naman yan. Basta, ma-cover lang natin yung chipboard natin. Kasi yung chipboard ay, pag ganun, hindi siya masyadong premium pag nakikita yung ating chipboard. Kaya, kailangan i-cover talaga natin siya. And don't worry, huwag kayong magmadali when you're doing a project kasi takes time talaga to create a beautiful paper product. Ayan. Okay, so, nagawa na natin siya. So, ngayon, i-stick na natin ito kasi sticker paper naman ito. Pero kung halimbawa, yung mga paper na may design, yung ilalagay nyo, ipipaste nyo lang yon, tapos dikit nyo siya dito sa gilid. Ayan. So, dikit lang natin siya, making sure na mako-cover nyo yung buong yung buong project, yung buong likod niya para hindi nakikita talaga. Okay. Ayan. So, pwede kayong gumamit ng scraper or pwede ng kamay lang. Pwede na din yon. Ayan. Gagawin lang natin siyang ganyan. Tapos, hanapin lang natin yung dugtungan niya. Ayan. So, there. Nakuha natin siya. Ayan. Malinis na siya. Wala na yung chipboard natin. Tapos, eto siya. Okay. Miss Zyme, yung free templates po ay mamaya. Lagay natin sa ating Google Form kasi matatabunan dito yung matatabunan yung ating matatabunan yung message niyo po. Okay, so yan. Ngayon ay kakabit na natin yung ating notepads. Sorry, kukunin ko lang yung aking double-sided tape. Nakalimutan ko palang kunin. Okay, so ito yung gagawin natin dito ay didikit lang natin ito gamit ang double-sided tape. So, ay, hindi ito yung double-sided tape. Masking tape pala to. Hold on. Ayan, okay, so ito na. Nakita ko na siya. So, ito-tape lang natin yan dito sa likod ng ating notepad. Gamit tayo ng scissors. Yan. So, lagyan nyo lang dyan. Tapos, maglagay lang tayo ng dalawang maliit sa gilid. Making sure na hindi siya malalaglag. Same then with the other one. Maglalagay din tayo ng ating double-sided tape sa magkabilang gilid din. Ayan. Okay, tapos, gugamit lang ako ng weeding tool ang tawag nila para tanggalin yung double-sided kasi medyo, yung double-sided ko sobrang sticky niya, so hindi talaga siya natatanggal ng bare hands lang. Kinakailangan mo talaga ng weeding tool para matanggal. Pero meron namang mga double-sided na madali lang siyang matanggal. So, pagpasensyahan nyo na kung dito ako magte-take time kasi matagal talagang tanggalin yung aking double-sided tape. Ayan. Oh. Ayan. Okay, there. Tapos ko na yung isa. You'll see the other one. Kung mabilis lang. Ayan. I think mabilis. Okay. Ayan. So,
Tanggal ko na yung tape. Ididikit natin siya ngayon dito. Tingnan nyo lang ha, yung orientation nung, nung papel nyo kung tama. Yung pagkakabitan natin. Baka mamaya kasi nakabaliktad siya. Ayan. So, idikit na lang natin siya ng konti. Para lang din, maayos siya mamaya. Pag natin. Pag sinaralan na natin yung ating cover. Okay. Tanggalin ko lang ulit ito. Okay pa ba kayo dyan? Kumusta kayo so far? Okay. Ayan. Okay. Oops. Ayan. Okay. Here you go. Lagay natin ulit sa gitna. Ipantay din natin doon sa kabila. Ayan. So, nagawa na natin yung ating notepads. And ganito ang itsura niyan. Ayan, di ba? Ang cute niya, oh. Ayan. So, para siyang book. Hardbound ito. And then, pwede mo siyang gawin na ganyan, oh. Di ba? Tapos, kung gusto mo, lalagyan din siya ng elastic band na kagaya nito. Okay. Wag po kayong mag-send ng inyong email address dito sa comment section natin. Ayan, mamaya po ay ilalagay natin yung ating Google form para dun po kayo magsasend ng ng inyong email. Okay, so wag po dito kayo mag-send ng inyong email address. Ayan, so natapos na natin itong ating notepad. Ang cute, di ba? Ayan. So, ito yung ating pwedeng gawin. So, kahit wala kang binding machine, binding equipments, kahit wala kang mga tools na mas, para gumawa ng mga products, ayan, pwede na kayong magsimula nitong ganitong project. So, lang yan, notepad lang, tapos chipboard at template lang ang katapat niyan. Makakagawa ka na at makakapagbenta. So, marami kang pwedeng gawin. Kung mga templates meron ka na, pwede mo nang gawin itong project na to. And for the last project ay ito naman. So kahit wala ka ding binding equipment, pwede mo nang gawin ang mga spiral notebook. So meron na akong ginawa dito. Now, ang kailangan lang natin dito ay yung 6-hole puncher. Hindi nyo kailangan ng binding machine kasi 6-hole puncher lang, pwede nyo na siyang gawin. So, pinunch ko na yung iba kanina kasi makapal to. So, aabutin tayo ng hanggang mamaya kung hindi ko ipapunch. Pero, magpapunch tayo ng iba para lang din mapakita sa inyo na pwede na kayong gumawa kahit 6-hole puncher ang meron tayo. Okay, ayan. So, gagawin natin ay meron dyang guide. Ayan. So, meron sa dyang guide. Doon nyo lang ilalagay sa pinakadulo niyan bago mag-circle, yung red circle. So, ilalagay nyo lang dyan ito para makapag-punch kayo. Tapos, ito ay size nito ay A5. So, na-punch ko na siya. Ngayon, itong pangalawa sa dulo dito, ay dyan nyo ilalagay itong circle na to. Okay, so ilalagay natin dyan yung circle guide natin. Ayan. Doon sa pangalawa sa dulo ha. Tapos, ipantay nyo lang siya para pantay yung papapunch natin. And then, punch nyo lang siya. Uy! Ayan. So, hindi siya napantay. Okay, let's do another one. Ang hirap pag hindi nakalapag, hindi natin nakikita. Okay, yan. Okay, tapos dun sa pangalawang butas, natin lalagay yung bilog na guide sa ating 6-hole puncher. Make sure natin. Ayan. Ayan. So, na-punch natin to. Tapos, mag-punch pa tayo ng mga nandito pang natira na pages natin. So, yan. Natapos ko na. Tapos, itong back cover. So, make sure na kung ano yung orientation niya, ay dun nyo siya ipapunch. So, itong front cover ko, ay pinunch ko siya ng nakapaganito. Itong back cover naman natin ay nakapatihaya. Okay? Nakapatihaya siya. Doon natin siya ipapunch. So, ganun din, sa pangalawang dulo din na butas, doon nyo din siya ilalagay. Okay? Ayan. Tapos, ang pwede nyong ilagay dito, or hindi nyo na kailangan ng binding machine para lang ma-bind natin yung ating notebook. Ang kailangan lang natin dito ay either itong spiral coil, or kaya naman ay ito. So, ito ay nakiklip ito dito sa dulo.
Ayan. So, i-clip nyo lang siya ng ganyan. Makiklip na yung ating project. O, nasira ito. Ayun. Okay. So, i-clip natin. So, papakitaan ko kayo ng sample nito. Dahil meron na tayong nagawa na sample niyan. Ito. Ayan. Gamit itong blue na to. Ayan. Pero, ang ano lang dito kasi meron ka makikitang ganyan. So, ilalagay mo talaga yan sa likod niyan para malinis siyang tingnan. Pero ayan yung sample project na ginawa natin using itong ganitong spring natin. Okay, pero pwede tayong gumamit na spring coil kagaya nito. So, spring coil lang natin itong project natin. Okay, so madali lang naman maglagay ng spring. So, iikot-ikot lang natin 'yan. Parang ano din yung dati nung maliliit tayo, no? Nung naglalagay tayo ng yung ginagawa nating tali, yung pinaka-spring. So, tinatanggal natin yung spring. Ayan, ganun din siya. So, ikakabit mo lang yan. Ikot-ikot mo lang yung ating spring. So, ang ginagawa kong technique ay dinodoble ko siya, double loop. Tapos, ang gagawin ko dito, para isara to, kasi kailangan masasara natin siya. So, iikot ko lang siya ng pagganon para mailak ko na siya. Para hindi siya mahuhulog. Ayan o. And then, ganun din sa kabilang side. Gupitin lang natin siya. Pero kailangan, importante na naka-loop pa din, no? Mamaya. Ayan. So, pag kinat natin, make sure lang na meron ka pang excess para ma-double loop natin siya dito sa kabilang dulo. Tapos, same din. Ganun din siya. Iko-close din natin siya using yung long nose. And, ayan na siya. So, naka-close na yan. Hindi na yan magkakalas-kalas. Ayan, yung ating project na notebook or spiral notebook. So, pwedeng gawin nyo sa taas siya or kaya ay pwede din naman na nasa gilid siya. Yan, kagaya nito. Nasa gilid yung spring natin. So, pwedeng ganyan or kaya naman ay pwedeng sa taas yung ating spring. Okay, so yan yung ating product demonstration or product creation. So, I hope na nakatulong sa inyo yung ating product creation. Ayan, okay. So, mag-entertain tayo ngayon ng mga questions. So, meron ba kayong mga questions about doon sa mga pinakita ko sa inyo kanina? Baka meron kayong mga questions or clarifications na gusto nyong i-clarify. Alright, bago tayo mag-question and answer, I'd just like pala to introduce yung ating Papers to Profits course. So, yung Papers to Profits course, it's a comprehensive course or guide kung paano kayo matutulungan na mag-set up ng printing business at kumita habang nasa bahay. Kasi, ang hirap talagang mag-set up ng printing business, especially kung hindi mo alam kung saan ka mag-start. Kaya, naisip namin na gumawa ng course na, na talaga siya, comprehensive guide. So, simula, sa umpisa, ano ba yung mga kailangan nating gamit, equipment, tools, supplies na pwede nating gawin, or na bibilihin natin para makapag-set up tayo ng printing business natin. Tapos, kasi 'di ba, ang usually pagka magse-set up tayo ng printing business, ay kailangan ko 'to, bilhin natin 'to. Ay ito kailangan bilhin natin 'to. Hanggang sa ma-realize mo na kapag nakabili ka na ng mga gamit na 'yon, hindi mo pala siya kailangan. Kaya yun, ginawa natin yung Papers to Profits course para lang din alam natin kung saan tayo magsisimula, ano ba yung mga gamit na kailangan natin, magkano ba yung initial investment na kailangan natin para makapagsimula tayo ng printing business. Okay, dyan sa ating Papers to Profits course ay meron kayo ding marireceive na 3 modules. So yung 3 modules ay ito yung tinatawag na print class, product creation class, and then launch class. So, yung print class, basically, ang tinuturo dito, so isa siyang, klase talaga siya mga classes siya, na kailangan nyo panoorin yung mga video tutorials at video guides natin. Para lang din, mag-guide talaga kayo all throughout nung journey nyo sa pagsiset up ng inyong dream printing business. So, yung module na print class, ay tuturuan kayo kung
paano ita-turn yung inyong idea into tangible product. Okay? Tas kung paano kayo magse-set up, ano ba yung why nyo, ano ba yung goal nyo is bilang isang negosyo. Kasi hindi naman din basta-basta kailangan mag-jump in na tayo agad no sa printing business nang hindi natin ina-identify bakit ko ba ginagawa to, bakit ko ba kailangan gawin na mag-produce ng mga paper products. Kasi pagka mahirap na talaga, ito lang din yung babalikan natin, di ba? Na okay, nahihirapan ako, parang gusto ko nang mag-give up, pero sige, balik ako, ano ba yung why ko, bakit ko ba ginagawa ito? And then, diyan kayo talaga ma-fuel at ma-fuel ulit at ma-spark ulit yung inyong passion in creating paper products. So that's print class. Sa print class din, dinidiscuss dito kung ano ba yung mga equipments na kailangan nyo, mga tools at mga supplies, kasi hindi nga lahat ay kailangan bilhin natin sa pag-set up ng printing business. Okay, so yan, dinidiscuss natin dyan yan, tapos initial investment din na kailangan natin. That's print class. And then, meron din tayong product creation. So, yung product creation class, kung nakita nyo yung ating product demonstration ngayon, ay mas intensify yung product creation class because pinapakita natin doon yung iba't ibang mga products na pwede nyong i-create. So like for example, paano ba ginagawa yung perfect binding? Diyan na natin siya i-discuss kasi medyo komplikado na yung paggawa ng perfect binding technique. Tapos ganun din, same din with the nasan ba yung wire natin na mga planners and journals na hardbound. Diyan na din natin pinapakita sa product creation class natin. So ayan, tapos yung mga learning materials na mga ganito, yung mga game boards, diyan natin pinapakita sa product creation class. So basically sa product creation class ay dito natin talagang ini-ensure na maganda yung product natin, yung functionality niya ay na-achieve talaga, madali siyang gamitin, hindi siya komplikadong gamitin at high quality at premium yung quality ng product natin. Diyan yan sa product creation class. Now, importante din na ilo-launch natin properly yung ating mga products. So, hindi naman pwedeng basta-basta ipopost lang natin sa ating social media and that's it. Kinakailangan, pinaplano din natin yung paglo-launch ng mga products. Kaya, meron tayong part sa ating course na ang tawag naman ay launch class. Dito naman, dinidiscuss kung paano natin ilo-launch yung mga products natin, paano natin, ano ba yung mga preparations na kailangan natin as we launch our product. So, iyan yung launch class na tinatawag. So, as you enroll doon sa Papers to Profits ay magkakaroon kayo ng access sa napakadami talagang benefits, no? Like for example, so ngayon ay meron kayo marireceive na mga free templates sa pwede nyo nang ibenta ito in digital format and in physical product. Pero, pag nag-enroll kayo sa Papers to Profits, ang makukuha nyo na free templates, meron kayong isang buong free templates library na 100 plus itong mga to. So, 100 plus na mga templates ready to sell, ready to print na mga products na ang gagawin nyo na lang ay ibenta nyo talaga at i-print kung gusto nyo ng physical product. Pero kung gusto nyo ibenta in digital product or digital format, pwedeng-pwede na. So, pwede na kayong magsimula. Kaya nga, may mga nagtatanong, no, 1,000 pesos yung puhunan? Paanong nangyari yun? Yung printer nga lang, ganyan. Yung mga equipment, ganitong presyo. It's because, kung marireceive nyo nga yung 100 plus, 100 plus na 100 plus na mga templates ay pwede na kayong magsimulang magbenta ng mga yon. So, yung mga students natin, yung mga alumni natin sa Papers to Profits ay nakapagbenta sila ng digital products na iyon naman yung ginamit nila para makabili sila ng kanilang mga equipment. Ayan. Tapos, magkakaroon din kayo ng access to our online classroom. So, bukod sa community natin sa Facebook, ay meron kayong access to our online classroom. So, sa online classroom, dito na naka-organize lahat ng mga lessons na hindi kayo madidistract talaga. So, kailangan nyo lang ay i-go through, panoorin yung mga video tutorials natin, mga video guides natin para
makapagsimula kayo ng inyong printing business. So that's the online classroom. Nandiyan yan, naka-organize yung ating mga lessons. And also, you will have access doon sa mga commercial licenses. So yung mga commercial licenses nga, ay ito yung mga ready-made na mga templates na ang bibilhin nyo ay yung rights to resell para maibenta nyo din yung mga templates na ginawa natin dito sa Graceful Homeschooling. Itong mga to, so itong reading program na naging breakthrough products ko, ay ma-avail nyo yan once you enroll sa ating Papers to Profits course. And then, after nyan, ay meron din kayong guidebooks na marireceive. So, yung guidebooks naman, aside dun sa mga video guides and video tutorials or video lessons, ay meron kayong marireceive na 3 guidebooks. So, itong 3 guidebooks na to ay ganun din siya, starting your paper goods business. So, nandito na lahat ng mga kailangan nyo din. Ano ba yung mga equipments na kailangan nyo? Ano ba yung mga tools na kailangan nyo? Nandiyan na yon, naka-enumerate na dito sa ating guidebook on starting paper goods business. Tapos, meron din kayong marireceive na guidebook naman on product creation. Paano ba tayo nag-create ng products? Paano ba ginagawa yung ating mga cover? Ano ba yung mga consideration natin? Pagka ba naglagay ako ng cover, pwede ko nang ilagay lahat ng mga elements na makikita ko, lahat ng mga graphics na makikita ko dito. Paano ko siya make sure na yung margin maayos? Saan ko ba ilalagay yung ganitong text? Ilan bang font style ang pwede kong ilagay sa isang page? Ayan. So, dito natin yan matututunan sa paper product creation na guidebook. And then, also, the last one ay yung guidebook naman on launching your paper product. So, yun nga, kagaya na sinasabi ko kanina, hindi lang siya basta-basta pinopost natin sa ating mga social media, but we make sure na nakaplano pa rin yung launching ng ating mga paper products. Ayan. And then, you will also have an access to the course library. So, ano ba yung course library natin? So, yung course library ay ito yung nandiyan yung mga class packet, mga infographics. Like, for example, paano ba ako magko-cost ng digital products? Paano ba ako magko-costing ng physical product? Nandiyan din yan lahat. Meron tayong product calculator na nandun na. I-input nyo na lang kung ilang number of pages yung ginawa nyo na product. Ilan ba yung nagamit nyo na photo paper, ilan yung nagamit nyo na bond paper, ilan yung nagamit nyo na spring coil. Ayan, i-input nyo na lang doon at automatically ay makikita nyo kung magkano nyo ipaprice yung inyong product. And then, meron nga kayo marireceive na 100 plus na free rights to resell ng mga templates and printables. Nandyan na yan. And then, you will also receive and then you will also be asked to join sa ating mga communities. Alam nyo ba na ang hirap talaga nung paper products business? Well, kahit anong namang negosyo, mahirap talaga siya. But if you are in the right community, ito talaga yung mag-encourage sa inyo, magsusupport sa inyo. Tapos, sabi diba, yun nga parang kaya mo naman mag-isa, pero pag dumating ka na sa point na nahihirapan ka na, importante na meron ka talagang tatakbuhan na community. And iyon yung maganda dito sa ating course kasi meron kayong community na tatakbuhan. So, yan, you will be asked sa isang community, mag-join sa isang community. Now, kung ang question nyo, paano naman, wala pa akong printer, wala akong mga tools, wala akong equipment, wala akong binding machine, wala akong ream cutter, paano po ba, anong gagawin ko? Pagka nag-enroll kayo, alam nyo ba na magkakaroon din kayo ng access sa ating partner printer? Yes, meron tayong partner printer. So, ang gagawin nyo lang ay mag-create kayo ng product or bibili kayo ng commercial license natin. And then, pwede kayong magpa-print sa ating partner printer. They will do all the work. They will do all the production for you. Ayan, si Mr. Dennis Mariano, siya yan. So, they will do all the production for you. Pagdating sa inyo, physical product na. Ang gagawin nyo na lang ay ibenta, i-market, i-market at ibenta sa inyong mga social media o sa inyong community. Ayan, so meron kayong
access sa ating partner printer. So habang halimbawa, nag-aano pa kayo, no, nag-iipon pa kayo ng pambili ng printer, meron tayong partner printer na silang pwedeng mag-print muna sa inyo while nag-iipon pa kayo ng mga pambili ng gamit natin. So ang question, ayan, marami tayong nakikita mga question, no, na magkano po ba? So, magkano po ba? May bayad po ba? Ang answer natin dyan is yes. Pero alam nyo, minimal lang yung ating fee. Ang tawag natin dito ay learning fee. It's because hindi naman din talaga to negosyo na gusto lang namin na pera-pera, no? Pero ang desire talaga namin at ang dream namin talaga para sa lahat ng mga nag-enroll sa Papers to Profits ay makapag-set up sila ng kanilang printing business, matulungan talaga sila sa kanilang journey at matulungan talaga sila na makatulong din sila sa kanilang finances sa bahay. Kasi I've experienced that. I'm a stay-at-home mom and I'm also a homeschooling mom. So, ramdam na ramdam ko din yon na gusto kong tumulong sa finances namin, no? Kaya, nung sinet up ko yung publications at yung Graceful Homeschooling, ay nakatulong yun talaga sa amin sa finances namin. So yun din yung dream ko para dun sa mga nag-enroll sa Papers to Profits na talagang kung ano yung breakthrough at kung ano yung na-experience ko ay ganun din yung ma-experience nila. Okay, so meron lang tayong learning fee but this is just minimal. It's just 800 pesos yung ating course. So doon sa 800 pesos, yung lahat ng mga nabanggit ko kanina ay iyon yung marireceive nyo sa 800 pesos. Tapos nagkakaroon din tayo ng weekly na live classes para meron tayong interaction sa isa't isa. Ayan. So, yun yung pero bakit ba kailangan pang magbayad? Bakit may learning fee pa? Pwede ko namang panuorin sa internet yung mga tutorials kung paano ginagawa ito. Yes, madami actually resources sa internet kung paano natin gagawin yung mga paper products na to. Pero, ang importante nga yung community. Kasi, hindi lahat ng pagkakataon is smooth yung journey natin. Meron din talaga tayong mga bumps, mga ups and downs sa pagnenegosyo at kailangan natin talaga na meron tayong community na tatakbuhan. Kaya importante yan. Tapos kaya natin kailangan ng learning fee din ay para lang din kapag 'di ba pag naglabas ka ng pera, talagang susulitin mo siya. Ganun din. So, pag bumili ka ng gadget na sobrang mahal, susulitin ko talaga tong gadget na to kasi lahat ng pwede kong i-download, ida-download ko kasi nga nagbayad ako. So, yun. Kaya, kinakailangan natin din yung learning fee para at least talagang i-go through nyo lahat ng mga video guides. Talagang susulitin nyo tong ating course, susulitin nyo yung community, lahat ng matututunan nyo sa community, susulitin nyo kasi naglabas kayo ng resources ninyo. Okay, so ang ating learning fee ay 800 pesos pero next month or should I say next year ay tataas na tayo ng ating learning fee. It's gonna be 1,000 pesos. Kaya kung makahabol pa kayo this month or this year, grabe no, parang nakakaanong pag-usapan na next year na yung next month natin. So next year or next month ay magtataas na tayo ng 1,000 pesos. So kung mahabol kayo ng 800 pesos, humabol na kayo. Pero walang pressure ito kasi gusto din namin talaga na na-i-embrace nyo din kung ano yung papasukin nyo para naman din hindi lang siya naglabas lang kayo ng resources nyo tapos that's it. So gusto namin din talaga na mag-thrive kayo talaga sa pipiliin nyo din na negosyo. Ayan, may question tayo. May expiry po ba access sa tutorials and classes? The answer is wala po. Panghabang buhay na to. Wala pong expiration, panghabang buhay ng ating pagsasama. Para lang din yung pagsasama ng mag-asawa, panghabang buhay till death was part. Ayan. Hanggang may Facebook community, nandyan pa rin tayo. Hanggang nandyan pa rin yung website natin na gracefulhomeschooling.com, nandito pa rin tayo. Yung learning fee po ba good for 3 modules na po? Lahat na po yon makukuha nyo as you enroll. So yung 3 modules natin, yung 100 plus na free templates and printables, yung access nyo to the community, yung access nyo to our partner printer, ano pa kasi yun? Yung inyong access sa mga,
itong mga to, pero ito ay digital copy lang din, pero ito 3 guidebooks, kasama na rin po yan sa 800 pesos natin. And then, yung iba pang mga, like pricing calculator, lahat ng mga nandun sa student course library, makukuha nyo yan at a learning fee of 800 pesos. So, pag nag-enroll po kayo, as you enroll, ay makaka-receive kayo ng access to our online classroom. So, sa online classroom, mapapanood nyo doon yung mga video lessons. Tapos, every week ay meron tayong online live class kung saan yun, nagkakaroon tayo ng online, ng live interaction with the students po. Okay, just before we end, baka bago kayo mag-alisan din, gusto ko lang din kayong ipag-pray. Can I just pray for you? Lord, maraming salamat po sa mga umattend, Lord, ng aming free workshop. Thank you, Lord, for this privilege na binigay niyo sa amin para ma-encourage, ma-inspire din, Lord, yung mga umattend ngayon sa aming free workshop. We just pray, God, that whatever that passion that you have put in their heart, Lord, we pray na ito, Lord, ay magbubunga, magta-thrive, Lord, ito sa kanilang mga puso. Lord, I pray that you bless also the skills that they have. Thank you, Lord, for the giftings, Lord, that you have deposited in them. We just pray, God, na yung mga giftings na to and talents and skills, Lord, will not remain in them lang, Lord, but Lord, gagamitin mo ito, Lord, para makapag-produce sila, God, ng mga beautiful paper products na magiging blessing sa mga community, magiging blessing, Lord, sa makakatanggap, Lord, ng mga products na to. Lord, I pray din, Lord, that as they listen kanina, Lord, sa aming workshop, meron kay Lord na nilagay na desire na gusto ko din tong business na to, pero paano, kulang yung resources namin, kulang yung finances namin. Lord, I just pray, God, right now that, Lord, na kayo, God, yung magpo-provide nito, Lord. Kayo yung ultimate provider namin. Anytime, Lord, meron kaming confidence na lumapit sa inyo at manghingi, God, ng mga pangangailangan namin. You are the ultimate provider, Lord. Kayang-kaya nyo, Lord, ibigay yung mga pangangailangan namin, yung desire namin para makapag-set up kami ng printing business, Lord, ay kayang-kaya nyo ibigay. Lord, nagawa nyo nga, Lord, yung langit at lupa, yung mga dagat, yung mga animals, and even, Lord, kami mga tao, Lord, naki-8 nyo, Lord. How much more, Lord, yung binding machine, yung printer, yung mga papel na kailangan namin. Lord, kayang-kaya nyo po din po itong i-provide. So, Lord, I pray din, God, na, Lord, yung mga talents, Lord, na binigay nyo din sa amin, Lord, ay sana, Lord, ay may steward namin itong mabuti. Magamit namin ito, Lord, sa purpose, Lord, na gusto nyong ipagawa sa amin. Lord, whether kami man ay gagawa ng mga journals, devotionals, planners, and even, Lord, yung mga learning materials ng mga bata, I pray, Lord, na magamit namin yung mga talents na to, Lord, for your glory. Lord, maraming salamat, God, sa gagawin nyo po sa amin ngayong araw pa na ito, Lord. Steer nyo po yung mga puso namin, Lord. Steer up nyo po, Lord, yung passion namin, God, sa pag-create, Lord, ng mga products. We pray, God, na as you steer, Lord, yung passion na to, Lord, ay talagang yung passion na to, Lord, hindi siya magre-remain as passion, pero Lord, meron kaming gagawin para, Lord, lang mangyari, Lord, yung purpose na pinapagawa nyo sa amin. Lord, I bless all those, Lord, na umattend dito sa aming free workshop. Even, Lord, yung mga lumabas na, Lord, sa workshop, Lord, I pray then that you bless them, God. Ipagkaloob nyo po lahat ng mga pangailangan nila. God, I pray din, Lord, that as we celebrate, Lord, Christmas, God, I pray din, Lord, na talagang makita din namin, Lord, yung presence nyo, maramdaman namin yung pagmamahal nyo, God, na yung reason talaga, Lord, for this season is you. Ikaw yun, Lord. Salamat, God, dahil bumaba ka sa lupa para sa amin, Lord. So, thank you so much, God. We bless you, Lord, today. Bless the rest of our day, God, sa lahat pa ng gagawin namin. Thank you, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, thank you very much. Maraming salamat sa pag-attend. Kung pwede nyo i-share itong ating workshop, free workshop, we ask that you share it para mas marami tayong ma-reach out. Maraming salamat sa inyo. Thanks so much. God bless everyone. See you in our community. Kung meron kayong mga gustong i-share, pwede din. Thank you so much for attending our workshop. Bye, everybody! Bye! God bless everyone! Bye!